So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan matutunghayan na po natin ang the biggest bastos sa balat ng social media. The biggest racist, the biggest bayag. Vitaly, putang ina mo! Tang ina mo! Palakpakan ang putang inang yan! Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Vitaly ay isang Russian-American internet content creator at in real life streamer. IRL. Kung saan mga kahombre ko, itong streamer na to ay kilala bilang siraulo. Kung saan mga kahombre ko, siya ay gumagawa ng mga pranks sa kanyang mga live. To the point na naaaresto ito. Meron itong 10.2 million subscribers sa YouTube at 7.6 million followers sa Facebook. As of April 2025, si Vitaly ay nakadetain sa Bureau of Immigration Bicutan Detention Center. Sa kadahilan ng may mga nagawa itong katiwalian sa live stream nito sa Kik. Mga kahombre ko, kumbaga sa Pilipino, eto yung Tukomi. Tandaan nyo mga kahombre ko, back in the day, ang Tukomi po ay one of the biggest pranksters sa balat ng YouTube Philippines. Ano? And dumating din sa point na naging super duper controversials ng kanilang mga content kasi sinagad-sagad din talaga nila ang mga bagay-bagay. And actually, nagkaroon sila ng napakatinding hate. At in fact, nakulong pa po sila, no? Dahil sa mga pagkakamali nila. Now, nakita naman natin na lubog na sila. Unfortunately, mga kahombre ko, ang normal pranks po, tulad noong unang panahon, no, sa social media, used to work. But nowadays, ang mga tao ay super butthurt na. Mahirap na pong gawin yung mga kalokohan na yan. Hindi tulad dati na mas friendly pa po ang mundo ng social media kahit papano, no? Kasi kokonti pa lang ang gumagawa na mga bagay-bagay niya. So, first time nilang nakakita na nagpa-prank and also, it was all fun. Samantalang ngayon, mga kahombre ko, wala na. Sobrang punong-puno na ang mga tao kasi gasgas na and hindi po maganda ang kahahantungan mo kapag bumalik ka on doing this type of contents. Kasi talagang irereklamo ka at talagang makukulong ka. Bago tayo magpatuloy sa video, may nais lang akong ibahagi sa inyo ng konti. Alam nyo ba na ang trading ay isa sa mga napakasolid na paraan upang maabot ang mga pangarap nating lahat ngayon? Kaso nga lang, hindi siya madali. Pero mga kahombre ko, meron akong nahanap na isang napakatinding platform kung saan matutulungan kayo nito para sa mga basic needs nyo, basic infos para mag-trade. At yun po ay ang Packet Broker. Ang Packet Broker ay isang app kung saan ay mapapagaan nito ang mga paghihirap nyo pagdating sa trading. Ngayon, para magkaalaman na, tuturuan ko kayo kung paano kumita ng $100 sa loob lamang ng 3 steps. First step, download nyo muna ang Packet Broker app by clicking the link sa pinned comment at gumawa kayo ng account. Second step, buksan nyo ang first transaction at ang third and final step ay wala kayong gagawin kundi mag-antay lang. At pagkatapos ng ilang mga oras, easy, $100 agad. Ngayon mga kahombre ko, meron ka na agad $100. Papayag ka bang yan lang ang kinita mo? Magsimula ka na ngayon upang kumita ka pa ng sobra sa $100. Nais mo na bang magsimula? Napakadali lang mga kahombre ko. Click mo lang yung link sa pinned comment at pwede ka na mag-sign up ngayon using your email, Google account, or Facebook account. At syempre mga kahombre ko, meron akong regalo sa inyo. Ito po ang promo code ko. Yang code na yan ay gamitin nyo at magkakaroon din kayo ng bonus sa inyong first deposit. MKGG 100. At syempre mga kahombre ko, ang pinakahuli sa lahat kung saan ay pinoproblema ng marami ay ang pag-withdraw. Huwag kayong mag-alala o magdalawang isip kay Packet Broker dahil dito ay guaranteed kahit bank transfer, e-wallets o cryptocurrencies pa. Sobrang dali ng access ito sa inyong funds mga kahombre ko with 0% commission sa mga withdrawals nyo, 24/7 support.
and over 130 assets offering up to 92% yield. Kasama ang mga currency pairs, indices, stocks at cryptocurrencies available around the clock. Huwag ka na mag-aksaya pa ng oras. I-check mo na tong Pocket Broker upang masimulan mo ng kumita ngayon din. Mag-register na kayo via link sa pinned comment at syempre huwag niyong kalimutang ilagay ang promo code ko MKGG100. para may kasamang bonus ang inyong first deposit. Pocket Broker. FIFA World Cup. Dito siya nagsimula mga kahombre ko. Napakalaki po ng FIFA World Cup. Alam nyo yung lahat. Noong July 2014, unang isinagawa ni Vitaly ang kanyang prank kung saan nakakuha ito ng major media attention. Grabe to mga kahombre ko kasi alam nyo na ang FIFA World Cup ay ang most watched event sa buong mundo. From Brazil, America, to Europe, hanggang sa Asia, mga kahombre ko, sobrang lalapo ng FIFA World Cup, lalo na yung finals, kasi World Cup ang pinag-uusapan. Nakakuha siya ng malalang atensyon pagkatapos nitong i-invade ang football field noong 2014 FIFA World Cup sa laban ng Germany at Argentina sa Brazil. Hey guys, it's about to happen. I'm about to go in the middle of the field, World Cup finals. Germany, Argentina, 2014. I'm attempting to do it. 5 minutes, I'm in the field. Sobrang crazy po nito. Hindi ko alam kung ano yung nakasulat sa kanyang katawan ng panahon na ito. But he ran hanggang sa siya ay nahuli. Publicity stunt lang po yan. Papansin lang sa media kasi as I told you guys, yan po ang most watched event sa buong mundo. And actually, he made a very big impact. Yun nga lang sa masama mga kahombre ko. Kasi hanggang ngayon hindi nalilimutan yung ginawa niya na yan ng mga tao. Sa pagkakaalam niya, bad publicity is still a very good publicity. And actually, to tell you the truth, nung panahon na ito, mga kahombre ko, for sure, madami siyang mga mata sa media na nabuksan. And actually, nagkaroon siya ng napakaraming chances from this day onwards. For sure yan. Sino ba namang magkakaroon ng balls na tumakbo sa field ng isang world stage na competition? That's tough, mga kahombre ko. We should give him props sa kanyang bayag kasi crazy, man. Literal na nilamon na po ng social media ang tao na ito. Sa buwan ng May 2016, si Vitaly ay naaresto matapos niyang akyatin ang Hollywood sign bilang isang pakitang pambihira, mga kahombre ko, sa video na ito. Sir, this is the Los Angeles Police Department. I'm sorry. Please return to the bottom of the sign. You're trespassing. To tell you one thing, mga kahombre ko, kakatapos niya lang about 2 years ago. Magpapansin sa buong mundo. Eto na naman, mga kahombre ko, sa Hollywood naman. Why do this, man? Siguro bumababa na yung hype niya. He needed to do something else, something more extreme. Talagang totoo ang kasabihan na nilalamon ka na ng sistema. At totoo rin po ang kasabihan na ang social media will ruin your life lalo na at hindi mo nilagay sa puso mo, kundi nilagay mo lang sa utak mo. Because money makes the world go round, and ayan po ang isa sa napakalalang problema ng mga social media influencers, exactly tulad ko din. Lumalabas sila sa kanilang mga shell, and this is what may happen to you guys. So you need to be very careful sa choices nyo. And mga kahombre ko, nakikita po natin ang malalang downfall ni Vitaly by looking at his videos, by looking at his contents na siya mismo ang nag-isip. When, in fact, in the past, nagsimula siya na okay naman siya na vlogger. But now, slowly mga kahombre ko, nakikita niya na yung attention and yung trend nasa malalang kaguluhan.
yung kaguluhan na pang worldwide na po ang hinahanap niya kasi nagkaroon na siya ng spotlight, di ba? Sa FIFA. So, na-feel niya, wow, ito pala yung feeling. Now, hinahanap-hanap niya na to, mga kahombre ko. Kahit makulong siya, few days lang yan, it's fine. Pwede pa yung i-bail, then, mag-sorry, gawa ka lang ng community works, and then that's it. Makalipas lang ang isang buwan, muling naaresto si Vitaly for streaking o pagtanggal ng kasuotan sa Game 4 ng NBA Finals between Cleveland Cavs at Golden State Warriors. Nang ang mga security naman ay nanandali ang hinabol at nahuli or hinuli itong tao na ito. Some of you guys know LeBron James was the first person to videotape me running across the World Cup pitch in 2014. King James. Haha, we're going streaking. Everybody's doing it. Man, that was hilarious. He was the first person. That was July 13, 2014. So when I'm gonna get ready to jump on the court, I'm gonna place these glasses down in my pocket, take the hat off, and go. Imagine niyo, hinahanap-hanap na po ng katawan niya yan. In fact, makikita nyo sa pagmumukha niya na hindi siya natatakot, lalo na dito sa Pinas, because he knows this, man, na madali lang siya sa kulungan, na walang mangyayari sa kanya. It's fine, man, kasi wala naman siyang ginagawang malupit na crime, di ba? Kumbaga sa mga tao, antigas-tigas lang ng ulo niya. Yung lang yun, mga kahombre ko. Kaya ganyan siya. Kaya niloloko at tinatarantado niya po yung justice system sa buong mundo. Kaso lang, pag pumunta ka sa ibang mga bansa tulad ng North Korea or China, hindi ka na makakabalik sa bansa mo. It's over. Habang nasa kalaunan naman ng 7th inning sa Game 5 ng World Series 2017, muling naaresto na naman si Vitaly sa kadahilanan tumakbo ito sa field ng Minute Maid Park pagtapos makatama ng home run si Carlos Correa ng Houston Astros. See? So in short, mga kahombre ko, talagang ito yung content niya. Well, nag-shift siya into this type of person. Talagang pinangatawanan niya na yung tawag niya sa sarili niya na villain. Siya yung pinakamalaking villain sa balat ng social media. Yan yung sa tingin niya at yan yung gusto niya. Alright guys, it's officially game time. We gotta go. We're kind of late. Villains never die. This is it. I'm doing it. There's no turning around. If I commit to something, I do it. Just talk to my mom. I guess she doesn't have a choice. She made a point. I'm her son. She's worrying about me, but my mom can't make decisions for me. I'm an adult, so I'm still gonna go ahead and do it. Taong 2020 naman, ng January, si Vitaly ay nagawang akyatin ang Pyramid of Giza. Which is illegal, mga kahombre ko, ha? At nagresulta sa pagka-aresto muli kay Vitaly at nagtagal ito ng 5 araw lang, mga kahombre ko, sa loob ng kulungan sa Egypt. What's up guys? Welcome to another video. What I'm about to do is for a great cause. Let's do this. Gumawa siya ng sobrang lalang alarm and scandal plus. Grabe yan, mga kahombre ko. Umakyat siya sa tuktok ng Giza. Illegal yon kasi maaaring pumagsak, maaaring hindi magkaayos yung situation. Alam niyo yon, maaaring masira yung artifact. Pero wala, ginawa niya pa rin. Crazy, di ba? Tas 5 araw lang, mga kahombre ko. At kaparehong taon naman ng April, naaresto muli si Vitaly sa kasong aggravated battery ng Miami Beach Police. Ayon sa law enforcement, si Vitaly ay di umano tinakel ang isang babaeng jogger at pinisikal ito ng makailang beses sa muka at dibdib. Isinaad pa ng babae na hindi raw niya nakikilala si Vitaly. Nakalaya din naman sa pagkakakulong si Vitaly pagkatapos magbayad ng $7,500. See? Imagine niyo, mga kahombre ko, this time around nanakit na po siya ng babae. Walang nangyari, kundi ang pinagbayad lang siya ng fine na $7,500 na sa totoo lang po ay bariyang-barya lang sa mga tulad ni Vitaly YouTuber
na mataas ang kalidad at kalibro. Kasi syempre, hindi naman po gagawa itong tao na ito, mga kahombre ko, ng mga gantong kalala at gantong ka-aggravated na content kung hindi niya pagkakakitaan to ng sobrang laki. So for sure, napakalaki po ng kinikita nito at yung mga pambail niya, yung pinangkukulungan niya, pinang-aabogado niya, ay sobrang barya lang. Kaya niya ito ginagawa. Kumbaga, puhunan niya na yon na makukulong siya. If ever na hindi siya makulong, the better. Pero mas gusto niya makukulong siya for extra drama sa content. And unfortunately for this guy ruined his life dito sa Philippines. Kasi dito naman niya po ginawa ang mga kabulastugan niya. And now, mga kahombre ko, itong Vitaly na to ay yung Vitaling basahan na. This is not the Vitaly of long time ago. This is the new Vitaly na wala na pong soul. Wala na siyang kwentang influencer. Everybody sees him as a negative influencer. Wala na siyang branding, hindi tulad noon na medyo nakakatawa pa, kaya pa. Ngayon, he is totally canceled. So his life is actually ruined nang nag-start siya na umapak sa Pilipinas. Wala po siyang ginawa kundi mas lalo niya pang winasak ang kanyang buhay. Sa kick na nga lang siya tinanggap. And now he's been banned too sa kick. Bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo eh, nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Taong 2025, naaresto si Vitaly sa Pinas pagtapos nitong mag-livestream sa Kick ng iba't ibang mga insidente kung saan ay hinaharas nito ang mga Filipino sa BGC. Hello. 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 Paparazzi, you are blessing God on a paparazzi. Paparazzi. Nakita natin na mga security, hinaharas niya, nagnakaw pa po siya ng electric pan. Tapos at the same time, tarantado niya pa yung cap ng security, yung motor, pinaandar lang. Plano niya pa sana na yung industrial fan ay dalhin daw sa kanyang hotel room. So, wala ding magawa yung mga security natin sa Pinas, no? Where's the hotel? Is this the hotel? Yes. Excuse me, sir. I buy this from the store. Shangri-La po ito. Saan po yung Shangri-La? Dadali ba sa room yun, sir? I buy this in the store. Watch. Come on. I stayed in my room number. Room number, wait, sir. I will... Bro, this is my fan. I bought it, okay? Bye. Bye. At isa pa, mga kahombre ko, additionally, ni-record rin nito ang kanyang sarili na tumalon sa isang bubong ng jeep na umaandar at nagawa pa nitong i-drive ang isang tricycle recklessly kung saan ay nagresulta pa nga sa pagsagasa sa paa ng isang Pinoy. Oh, shit. Oh, shit. Shit. Accident. Nagmistulan siyang Spider-Man ko nung nasa taas siya ng jeep, di ba? This is very sad. Now, mga kahombre ko, nagawa pa nitong tumrespas sa isang kusina ng McDonald's. At nagbabalak na magluto ng kanyang sariling pagkain doon. Gumawa siya, di ba? Nakita niyo lahat. Noodles and all that. Pinapaalis ito ng mga tauhan doon at sinasagot niya lang ito na siya raw ang manager sa McDonald's. Don't worry. I'm the manager. My name is Vitaly McDonald. Ron McDonald is me. The manager told me to cook. Naakusahan rin itong si Vitaly na nagbibigay ng derogatory comments and gestures patungo sa isang surfing instructor sa Boracay Beach. If we're already there, we're gonna be practicing in 5 minutes to understand how to take off the boards using our knees. So this is like most important. Okay? To avoid some accidents, okay? Oh, we still going? Yeah, done? Go, let's go. So if we're already there now at the designated area, we're gonna be teaching also. Let's go, boss. Let's go. Now, Fucking douchebag. Fucking pissed me off. Was such in a good mood. At nagawa pa nitong hikayatin ng mga viewers niya sa livestream na bombahin ng negative reviews ang local business na ito.
Guys, what's his business name? Go fucking destroy his Yelp. Chad, you know what to do. Destroy his Yelp. No, I'm seriously. Find that fucking guy. Go on his Yelp and be like, fucking put a helmet on your dick. Show him how powerful the chat is. Kumakalat din ang post na racist daw itong si Vitaly sa mga Pinoy. Kaya niya ito pinaggagawa. Ayon po sa isang netizen. Mga kahombre ko, ito naman ang aking sasabihin in regard sa lahat ng pinaggagawa ni Vitaly. Nakita niyong lahat na ang mga Pilipino may napakalaking mga puso pagdating sa dayuhan. Ayan po yung tinatawag na Filipino hospitality. Pero yung Filipino hospitality natin, mga kahombre ko, ay sumobra na. Naging colonial utak na po siya. Colonial mentality na. Hindi na po siya masayang panoorin. Sobrang nawala na po yung pagiging patriotic ng mga Pinoy. It's very much understandable dahil sa pangit ng sitwasyon sa Pilipinas, dahil sa magulong gobernansa, at dahil sa nagkakagulong panig in between sa left and right of the governments. Pero mga kahombre ko, ito po yung isang motibo. Ako mga kahombre ko, sabi ko nga sa inyo, laki ako sa Europe at ako madalas umiikot sa buong mundo. Ito yung parte ng buhay ko kung saan gusto ko sanang magbigay ng personal experience ko. Nawawalan ng respeto ang mga hinayupak na puting yan o kung anumang lahi na yan sa ating bansa dahil kung tingnan sila ng mga estupidong Pilipino, estupido talaga, ay mga Diyos. So nandito ako sa Wandusawa Food House. Nakikita nyo naman, napakasarap ng pagkain. Ito po ay isang catering at event place kung saan sobrang daming tao na pumupunta dito para gumawa ng event. Siyempre, para kumain. Matatagpuan po itong branch na ito sa Bagong Silangan, Quezon City. Sobrang simple lang. Waze, Wandusawa, makikita nyo na agad. Tatlo na rin po ang branches nito. Naghahanap rin po sila ng magfa-franchise sa kanilang napakaganda at napakatinding food house. Sa mga interesado na mag-inquire para sa franchise, ito yung number nila through Viber. That is the perfect mistake na ginagawa nyo ang mga puti, mga kahombre ko, o kahit anumang lahi. Mga putang ina nyo kayo. Ay mababa lang kumpara sa Pilipino. Huwag kayong magpapaniwala sa mga utak talangkang Pilipino na pag nakakita ng puti, automatic mayaman na. Nakakita ng foreigner, automatic mayaman na. 2025 na. Stop this mentality. Kung ako yung security guard, for sure, pinaputukan ko na po yan sa legs. Kasi mali ang kanyang ginawa. That's a part of your job. Anong gagawin mo? Hahayaan mo ba na mabastos yung badge mo ng isa pang foreigner na walang kaalam-alam ata sa Pilipinas? Or ipapangalandakan mo pa rin yung tinatawag na Filipino hospitality dahil mabait ka? Tandaan nyo, ito ay bansa nyo. Hindi ito bansa nila. Always remember, walang bayad ang maging patriotic ka paminsan-minsan. Mahalin ang inyong bansa. In fact, mga kahombre ko, sa Italia, pag pumunta kayo doon at nag-start ka mag-English, sasagutin ka ng Italiano at sasabihin sa'yo, matuto ka ng lingwahe namin. Hindi ko alam yung lingwaheng Ingles. Samantalang dito sa Pinas, ikaw pa mismo ang mag-a-adjust upang makatulong ka sa foreigner. Perfect. Literal na colonial mentality. Pag may sinabi ang isang puti o iba't ibang mga lahi, ay oo, totoo yun. Hindi ko pwedeng anuhan yan, galawin niya kasi puti yun nagsabi, Diyos natin yan. Pilipino ang magsabi niyan, tatawahanan lang ng kapwa Pinoy. That's sad. Alam nyo mga kahombre ko, kakagaling ko lang sa Sri Lanka.
bansa ko rin yan. No? Kasi half Pinoy ako, half Sri Lankan. And this is my second time to go in that country. Wala akong alam, di ko alam ang lingwahe nila and all. We had this experience. Me with my wife. May isang foreigner, puti, mga kahombre ko, puti. Nasa restaurant kami, pumunta siya sa restaurant na naka-scooter. Walang helmet, walang kahit na ano. Hinabol siya, mga kahombre ko, ng pulis, ng Sri Lanka na pulis. Pagpunta ng Sri Lankan pulis, dun sa mismong restaurant, alam nyo ginawa, pinagmumura siya sa lingwahe ng puti. English Ang sabi, bakit ka hindi naka-helmet? Hindi mo ito bansa. Sri Lanka ito. Irespeto mo yung amin. Or else, papaputukan kita. Sumama ka sa presinto. Kung dito sa Pinas yun, mga kahombre ko, si Easy, boss, sige lang, boss, okay lang. Kaso, merienda. Sige. Di wala na. Di ba? Finished. Doon, mga kahombre ko, hindi ganun. Shocked kami ng family ko. Alam niyo kung bakit? Sri Lanka sobrang babang bansa. Definitely mas mababa pa sa Pilipinas, mga kahombre ko. Ganun sila, tas ganito tayo. Imagine yung patriotism nila. Ikumpara nyo dito. Nakakalungkot, di ba? You believe na ikaw ay Pilipino, hindi mo naman pinapakita. Pakita mo na Pinoy ka, di ba? Are you proud of being Filipino? Bakit parang mas proud pa ako? Half lang ako, mga kahombre ko. Bakit ganon? Kaya pinagkakapera ng mga banyaga. Nagbebenta ng kung ano-ano online dito sa bansa na to, no, na mga produkto nila, kayo ang consumers. Sila yung kumikita. You should support Filipinos. Alam nyo ba, mga kahombre ko, yung wallet ko, putra guys, Pilipina, dito ko lang binili yon. Sa Baclaran. Chinelas ko sa Baclaran ko din binibili. Kasi hindi ko alam. Maybe I just want to support this country. Alam nyo yun? Maybe it can start from me. Na ako may kaya sa buhay. Nakikita ng mga kaibigan ko, what the fuck, ano to? Anong brand to? Ewan ko, sa Baclaran ko binili. Pero maganda yung quality, so I buy them. I don't care. Etong gusto ko. I just support this country. Why can't you? Di amak naman, mas Pilipino kayo sa akin. For sure, lahat na nanonood sa akin, totoong Pilipino, pure-blooded. Dineklara ng Bureau of Immigration bilang isang undesirable alien at ng Department of Interior and Local Government, DILG, bilang isang flight risk si Vitaly. Ang deportation nito ay on hold sapagkat siya nga ay hawak ng Bureau of Immigration na may pending several cases na hinain sa kanya ang batas ng Pilipinas. Nagawa rin magbigay ng mensahe ng Presidente ng Pinas. Ang isa pa nating nakita ngayong linggo, yung kagalit-galit na pinanggagawa ng isang foreign vlogger sa ating mga kababayan. I'm gonna rob you. Biro man na ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Nakakalungkot dahil ito isang naging bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, nang babastos lang para makakuha ng mga viewers. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng ugali. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo yung mga gumagawa ng ganyan na hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa. I really hope, mga kahombre ko, that he rots in jail. Because this guy deserves it 100%. Naiinis ako, mga kahombre ko. I feel aggressively mad about this. Kasi hindi po pwede na tayo ay inaapak-apakan sa sarili nating bansa. Mga kahombre ko, yan yung pinakapangit sa lahat. Stop this Filipino hospitality shit na ito. Walang kwenta yan. Be strong. Kasi bansa mo to. Hindi ito bansa nila. Kalagkarin nyo. Pakitaan nyo ng Filipino strength. Huwag kayo magbigay ng hospitality. Wala. Tapos na tayo dyan, mga kahombre ko. Yun na yun. At ito pa, kayong lahat, mga kahombre ko, no? At least naman yung naniniwala sa akin, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa ating bansa. Tulungan natin ang bansa na ito. Kasi ito ang bansang sinilangan. Ito ang bansa mo. Ating suportahan ng mga produktong Pilipino. Lalong-lalo na, huwag kayong magpapailong. Yung mga OFW ko, mga kahombre, alam ko yung feeling nyo. Alam nyo kung bakit ako ganito.
You guys know this. Kasi for sure, naramdaman nyo rin yung naramdaman ko nung nasa ibang bansa ako. Kaya itong mga to, yung mga banyaga na yan, pumupunta yan dito kasi alam nila na maliit ang mga kokote ng mga Pilipino. Ginagamit niyan kayo and they know, they believe. People in the Philippines believe sa mga salita ng mga puting yan. That's why they just come here and do all their transactions, lahat ng kanilang businesses. Sila yung yumayaman. Yung mga Pilipino remains the same. Vitaly, the YouTuber, you'll be gone forever. This is the end or last call of your career. One love. Good fucking vibes.